Alam niyo yun, si Raisa Robles, obsessed yun sa martial law eh. May libro kasing sinulat yun tungkol sa martial law. Siyempre, kailangan niya i-promote yung libro niya. Magkasama pa nga sila ng Doktora Baduy dun sa ano eh. May copy si Doktora Baduy no? Magkasama pa sila sa picture. Pakita sa inyo. Hindi kayo maniwala eh. Focap. Isa focap. May libro kasi siya, si Raisa Robles. Tungkol sa martial law. Ang title no, Never Again. Ngayon, kaya tinake advantage na niya na tanungin si PBBM tungkol sa martial law. Kasi nga, obsessed siya sa martial law. May libro siya eh. Kailangan niyang kumita. Ayan, kanya yan. You Never Again, ayan. Libro niya yan. Ayan si Doktora Badoy, siya rin, may libro din siya niyan. Di ba? Hindi na ako nagulat na nagtanong ng ganun si Raisa Robles. Siyempre, take advantage niya yun. Ma-market niya yung libro niya yun. Diba? Why not? Pagkakataon na yun. Pero nasagot ni BBBM, sinopla niya si ano dun eh. Raisa Robles. Ito. Siyempre si Rappler ang magbo-broadcast. Ayan Sabi ni Rappler, ayan Marcos dodges question on refusal to apologize for martial law atrocities. Hindi naman siya nag-dodge. Sinagot nga niya. Hindi niya iniwasan. Sinagot niya yung tanong. Rektahan. Hindi niya lang gusto yung sagot kasi mga dilawang nagmamahal sa CPP. The Philippine government is already compensating martial law, human rights victims under father's rule. Wait. Let's clarify that Feeling ko si Raisa Robles ang nagtatanong eh. Yan pala boses niyan, babaeng yan. Anyway, nagko-compensate na raw ang gobyerno sa tawag dito, sa mga biktima ng martial law. Alam nyo mga kodsero, unang-una, yung compensation na yan ay dahil sa isang batas na isunumite at ipinasa nung panahon ni Panot Aquino. Hindi ho yan dahil sa isang court decision. No, it's not. Believe it or not, mga kodsero, hindi ho yan dahil sa isang court decision. Yan po ay sinulat ng yung Human Rights Victims, Human Rights Violation Victims Reparation Act. Yan. Pinasaya nung panahon ni Panot Aquino. Ano yung history niyan? Anong background niyan? Ang nangyari kasi, nung panahon ni Panot Aquino, natalo sa Court of Appeals or Sandigan Bayan, if I'm not mistaken. Either of the two. Natalo sa Court of Appeals or Sandigan Bayan ang grupo ni Eta Rosales. Yung grupo ni Eta Rosales. Nung nagkaso sila sa Hawaii, nanalo sila doon sa Hawaii. Doon sa human rights violations. Tort case kasi yun eh. Nanalo sila doon. Ngayon, gusto nila, itong grupo ni Eta Rosales, i-implement yung ruling na yun, decision na yun sa Amerika, dito sa Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy dyan sa ating next topic, tayo ay mag-shoutout muna sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Wala pong remittance fees yan. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Kuha kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cashpay, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jai, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Yan, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Yun ang gusto nila. Anong sabi ng ating Court of Appeals? Actually, if I'm not mistaken, I think it's Sandigan Bayan nung una and then inakyat ng Court of Appeals, natalo siya sa Court of Appeals. Ano nangyari doon sa kaso? Ang unang decision, mga kotsero, ay hindi nila pwedeng i-adopt yung decision ng Amerika. Bakit? Kasi it did not follow due process. Hindi sumunod sa due process. Ano hong nangyari doon? Ang sabi po ng Court of Appeals, now I'm sure, it's Court of Appeals. Ang sabi po ng Court of Appeals, mga kotsero, kasi hindi kasi binigyan ng pagkakataon yung mga biktima na harapin yung kanilang mga accusers. Hindi sila binigyan ng pagkakataon na harapin ang mga Marcoses, tapos yung mga Marcoses, hindi rin sila binigyan ng pagkakataon na harapin at sagutin lahat ng kanilang complainants kasi it's a class suit. Class suit yun, 10,000 participants. 10,000 victims daw. Class suit. So,
ano nangyari? Na-dismiss yung kaso. Dinismiss ng Court of Appeals. Tapos, nung na-dismiss, Sandigan Bayan, dinismiss sa Sandigan Bayan, inayakat sa Court of Appeals. Pero syempre, matagal yun. Ang ginawa, gumawa na lang ng batas. Yun na yung sinasabi ni Raisa Robles, na nagbabayad na ang gobyerno sa mga human rights violation victims. Yun ang background nun. Kaya ko po kinwento yun kasi gusto ko lang maklarify na nung kaya nagbabayad ang gobyerno sa human rights violation victims, it is not because napatunayan nila na ang mga Marcoses ang nag-commit ng human rights violations. No, it's not. Hindi ho dahil yun napatunayan nila yun sa korte. No, it's not. It's not. Napakalayo. Far from it. Wala ho silang napapatunayan. Ginawa lang ho ng Senate during that time. I think it was Franklin Drilon. If I'm not mistaken, siya yung author nun. Gumawa lang sila nun to recognize and institutionalize the concept or the idea of martial law victims. Pero wala na nga yun eh. Parang expired na nga yan eh. Hindi na nga nagbabayad ngayon. Wala nang binabayaran. Kasi tapos na eh. Tapos na yung deadline ng bayaran eh. Pero may mga kwento dyan, mga Kojero. Yung mga, sino ba tong yung namatay na dating NPA. Nag-testify siya eh. Karamihan daw ng laman nun, nilista lang for the sake of merong pangalan. So, hindi natin alam kung legit ba yung mga nakasulat na pangalan doon, totoong biktima ba sila o hindi. Ay, by the way, another reason kung bakit hindi tinanggap ng Court of Appeals yung decision ng US ay dahil yung penalty na dapat ipataw sa mga quote-unquote human rights violations ay pare-pareho sa lahat. Let's say, meron pa biktima ng martial law. Pinatay siya. So, pinatay. Ngayon, yung danyos na ibibigay sa akin ay pareho lang sa isang tao na na-detain. 'Di ba? Pareho lang. Parang hindi match yung penalty sa krimeng naganap, quote-unquote. Or sa damage na naganap. So, pare-pareho lang yun. So, limbawa, $1,000. Kung ikaw ay namatayan or na-torture ka or na-detain ka lang nung walang arbitrary detention or whatever, pare-pareho kayo ng danyos. That doesn't follow due process. Kasi sa Pilipinas, mga Kojero, whatever, kung ano yung damage, dapat yung penalty or the danyos is also commensurate. Yun. Kaya hindi tinanggap ng Court of Appeal. So balikan na ngayon natin to. Why have you resisted issuing an apology for atrocities committed during martial law under your father's rule? And will you continue doing so? Stupid talaga ni Raisa Robles. Alam nyo, kaya ito si Raisa Robles, hindi ko lang ba't kinoconsider na journalist to ng mga kasama niya eh. Wala pinagkaiba kay Admar to eh. Painggan nyo yung tanong niya. Balik na sa umpisa. Painggan nyo yung tanong niya. The Philippine government is already compensating martial law human rights victims under your father's rule. Why have you resisted issuing an apology for atrocities committed during martial law under your father's rule? And will you continue doing so as the president? Ang pangit ang tanong, di ba? Loaded. Loaded yung tanong eh. Ang swangit. Ang baho ng tanong mo. Mas malalaki Admar yan, ha? Sabi ni Don. Mas malala daw kay Admar. Game. Diyos ko. Una, mga Kojero, kaya ang pangit ang tanong niya. Number one, it presupposes that the Marcoses has something to apologize for. It assumes, mga Kojero, yung kanyang question, ang konteksto nun ay merong dapat ipag-apologize ang mga Marcoses sa human rights violations. Wait lang. May napatunayan ba kayo sa korte? All you have, kayo dyan, mga dilamamping CPP, all you have are speculations. Wala kayong pinagkaiba kay Digong. All you have are speculations. Di ba? Innuendos. Yan lang ang meron kayo. Conjectures. Wala kayong
proof na si the Marcos family or even si Apo Lakay na lang. Even si Apo Lakay, wala kayong proof na siya mismo ang nag-utos na sige, pagpapatayin niyo lahat yan. In fact, meron pang ang proof to the otherwise. Proof to the contrary. Na isinulat sa isang executive order ni Apo Lakay na follow the provisions of the Constitution. Kayo wala kayo nun. Wala kayo nun. Wala kayo nun. O, yun yung una. Kaya ang baho ng tanong niya. Pangalawa, dahil ang sabi niya, hindi ba kayo mag-a-apologize ngayon? At ipagpapatuloy mo ba yan habang ikaw ay Pangulo? Nakakabit yun, kaututang dila nun, yung una kong sinabi na ang pangit ng tanong niya dahil ina-assume na merong ginawang masama. Ano yung pinagpapatuloy niya? What does he have, or the Marcos family for that matter? Idamay na natin Senator Amy. Kahit na alam natin na black sheep. What does the Marcos family have to apologize for? I-state nyo kasi, categorical. I-state nyo. Tapos kapag in-state nyo ng categorical, patunayan nyo na rin kung bakit kailangan nila mag-apologize dyan. Puro kasi kayo chismis eh. Kaya nakaka-irita kayo eh. Well, I don't think it is a duty for a president to be involved. That is a personal matter for the Marcos family. But you are a member of the Marcos family. Definitely, but it's more, my role as president is more important right now than my role as a member of the Marcos family. Boogs! Sabog! Sabog! Si Raisa Robles. Mas marami siyang dapat problemahin. Presidente na siya ng Pilipinas. I-address nyo kay Madam Imelda yan. Pwede pa niya sagutin yan. Kasi she can talk from a personal level. Itanong niyo yan kay Senator Amy kasi senador lang naman siya. Yung Amy solution nga niya, dapat paltanan niya eh. Paltan mo na yung Amy solution kasi wala kang pinapasok na solusyon. Anyway. Nadamay pa si Senator Ivy dito. Sana. But anyway, it's a personal matter. And I think even before, sinabi na ni PBBM, what do I have to apologize for? Siya mismo as a person. Ilang taon lang siya no martial law? Ilang taon lang siya no martial law? And even then, mga kotsero, sabihin natin, anak ka ng tatay mo eh. Anak ka ng tatay mo eh. Anak ka na Apo Lakay eh, etc. Oh, okay. So sabihin na natin, let's play the devil's advocate. Let's play the devil's advocate. Sabihin na natin na si Apo Lakay halimbawa ang nagpasimuno ng human rights violation. Halimbawa lang. It's preposterous. It's a preposterous proposition but halimbawa. Anong involvement ni PBBM doon? Hindi ba dapat ang tinatanong niya niyan si Enrile? Tanongin mo si Enrile. Kasi si Enrile ang architect ng martial law. Ito Raisa Robles na to. Gusto mo lang mag-promote ng libro siguro. Siguro lang naman. Hindi naman ako sure. Oo, tanongin mo si Enrile. Kasi siya yung architect ng martial law. Kayo nga, hindi na sinasabi niyo eh. Tapos, while you're at it, patunayan niyo na rin na si Apo Lakay ang merong pakana ng human rights violations. Para hindi kayo puro ganyan-ganyan lang, puro speculation. Kaya kayo nasosopla eh. Kaya hindi na sineseryoso ni PBBM yung tanong. So I take that's my first priority. So will you Up. you apologize as President of the Republic in behalf? The president of the no, that seems irrelevant. Seems highly a little contrived. No? Who is apologizing to whom now? Thank you, Mr. President. Thank you. Sopla. Nakakahiya ka, Raisa. Uy, baka makarating ko kay Raisa May. Sabihin niya siya yung Ay, Raisa May, out ka dito. Huwag ka mag-alala. Grabe, kawawa si Raisa. Sopla si Raisa dito. Tapos nabubulol-bulol na siya. Saan na yan? So I take that's my first priority.
So will you apologize as President of the Republic in behalf? What? So, sobra. Iyak. The president of the no, that seems highly a little contrived. No? Who Huli. is apologizing to whom now? Huli. It's contrived. Who's apologizing to who? Diba? Why will the President of the Philippines apologize for someone? Kaya contrived. The President, take note ha mga kutsero, ang konteksto dito is the President of the Philippines, not Bongbong Marcos, anak ni Ferdinand Edralin Marcos. No. The context, kaya contrived eh. Kanino mag-a-apologize ang Presidente ng Pilipinas? Tanungin niyo siya, si PBBM ulit, after ng term niya. Tanungin niyo siya uli niyan. Baka masagot pa niya kayo ng rekta. Pero habang presidente siya ng Pilipinas, hindi niya pwedeng sagutin yan. Kasi kapag sinagot niyan, it will become policy. Presidente siya ng Pilipinas eh. Pag sinagot niya ng oo, sige, right now I apologize for those who are victims of the human rights violations of my father. Anong headline bukas? The President of the Philippines recognized the human rights violations committed during his father's 20-year rule during the martial law. Hindi naman Bongbong Marcos ang lalabas eh. Ang lalabas, President of the Philippines. It will become policy. It will become policy. Hindi niya sasagutin. Hindi niya sasagutin yan. Sasagutin yan malamang kapag hindi na siya presidente. Imagine niyo sa susunod na taon, sa susunod na presidente, lalabas sa mga history books, the son of the former dictator, quote unquote, Ferdinand Romualdez Marcos recognized. Yun yung importante doon eh, recognized the human rights violations committed by his father. Oh, yun ang lalabas sa Yan ang lalabas sa history books. Di na-validate ngayon yung human rights violations without them going to court. See? Di sunog. Diba? Pakinggan nga uli natin kasi ganda ng sagot ni Presidente dito. Mahaba tong intro natin ha. Sana yun. Pakinggan uli natin kasi maganda tong sagot ni Presidente dito eh. The Philippine government is already compensating martial law human rights victims under father's rule. Why have you resisted issuing an apology for atrocities committed during martial law under father's rule? And will you continue doing so as the president? Well, I don't think it is a duty for a president to be involved. That is a personal matter for the Marcos family. But you are a member of the Marcos family. Definitely, but it's more my role as president is more important right now than my role as a member of the Marcos family. So I take that's my first priority. So will you apologize as President of the Republic in behalf? What? The president of the Gusto ko yung expression Gusto ko expression wait lang. Gusto ko expression yung gumaganon siya. Parang, ano ba? Parang, wait lang, lalakyan natin. Yung expression na parang exasperation. Ayun. Apologize as President of the Republic in behalf? Ayun. The president of the that seems highly a little contrived. No? May pagsusupla doon na naganap. Who is apologizing to whom now? Thank you, Mr. President. Thank you. Panalo. Good job, Mr. President. Maganda yung sagot mo doon and fair. hindi na nabalikan ni Raisa Robles. Ay, nako. Sarap. Ang sarap makakita ng mga nasusunog na mga katulad ni Raisa Robles. Maraming po salamat
sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Wag po kayong magsasawa sa pagsuporta sa atin, no? I-like, share, at i-subscribe nyo po ang aking Coach Jared YouTube channel at pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap sa aking page. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless and see you next time, guys. Bye! Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?